na panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? May mabait, may hindi mabait, may parang lang, sobrang strict na gusto na ibang tayo makasulat. Well, some of them naman, they teach well. Pero minsan, some of them become too uptight na rin. Ng top-hop, minsan parang bila na magagalit. At yung konting gawin mo, magagalit na bigla. Parang kami, yung parang, tama lang i-reprimand kami, pero wag naman yung buong session yung pinapagalitan kami. Parang buong session, there's a time for everything nga. Madalas yung sinasabi ng teacher. Kaya siguro kung papagalitan kami, konting oras na kasi mas mahalaga ang education. Ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat ng kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Umabot yung pagkakataon na sa kabila ng mga ginagawa mo, pagsisika, pagtupat bilang guro, meron pang mga dati parang hindi gumagalaw ayos sa inasa sa kanila. May maririnig ka magsasalita lang negatibo, nakakasugat, mahirap yun sa damdamin. Para bang sumabunot sa kalbo, wala kang sa bunutan. Para kang tumaga sa tubig, hindi nag-iwan ng bakat. Meron mga estudyanteng gano'n na pakainin mo na isang kalabaw, ay hindi malasahan. Masakit ang loob ko kapag ako hindi pinakikinggan habang ako'y nagtuturo. Sige, nadena sa yung share niya. Wala ba ito? Let's just share sila sa kanilang kabanatan. Mayroong 155 guro na kasalukuyang nagtuturo ngayon sa ating paaralan. Araw-araw, sila'y pumapasok upang tayo'y turuan. Tayo'y nagpapagod at nagbabanat ng buto para lang tayo ay kanilang matulungan. Taon-taon, may hindi kukulang sa 3 guro ang umaalis sa kanilang trabaho. Ngunit, mayroong iba na naging parte na ng kanilang buhay ang pagtuturo. 20, 30, 40, at minsan pa'y 50 taon ang itinatagal. 5 sa pinakamatatagal na nagtuturo pa ring guro ay sina Ginang Corazon de los Santos, Ginoong Pedro San Pedro, Father Francisco Perez, Ginang Esperanza Chiqui, at Ginoong Nofre Pagtangkan. Mula pa po ng bata kayo, ay pinangarap niyo na pong maging guro? Nung bata ako, hindi naman ako guro. Pero nung mag-ibisa na ako, walang biro. Siguro dahil isa sa nakapag-aaral sa pamilya namin ay guro, hindi nila din sa Manila bilang guro. Wala pa po ba noong bata kayo ay pinangarap niyo na po maging guro? Oo, nasa dugo kasi ng pamilya ko ang pagiging guro. Si inay, si kuya, si ate, at ako ay pare-pareho kaming guro. Talaga pa? Alam po bang bata kayo gusto niyo na po magturo? Hindi. Unti-unting pumasok yan. No? Una sabi ko 1 taon lang siguro, pero
sa sa pagdaloy ng mga araw, nakita ko ang kabuluhan ng pagtuturo at masaya ako rito eh. Kaya, ayun. Nung una akala ko 1 year lang, then 2 years, then 3 years. And before you know it, okay, 55 na ako. Ang pagtuturo para sa 3 gurong ito ay hindi lamang isang trabaho, ngunit isa ring bokasyon na panghabang buhay nilang ginagampanan at pinagbubutihan. Pero hindi lang naman puro trabaho ang alam ng ating mga guro. Marunong rin silang magsaya, makipaglaro, makipagtawanan, makipaglokohan, at marami pang iba. Sila ang nagsisilbing mga ama, ina, ate at kuya sa paaralan. Matatakbuhan, makakausap, mapagkakatiwalaan. Marami ang pwedeng maging interpretasyon ng bawat tao kung ano ang isang guro. Parang isang, kumbaga, ikaw yung, ayaw kong sabihin inahin eh, dahil hindi naman ako inahin eh. Sabihin natin yung saka ama na sinusundan ka ng mga inakay mo. At ikaw, kung ano ang ginawa mo, paglipad mo, lilipadin yung mga sisiw. Pagka natakot ka dahil may lawi na dumarating, abay matatakot din yung mga sisiw. Sa tunay na drama ng buhay, may mga bagay na sinasabi tayo, iwasan nyo ito dahil mapanganib. Yung mga pagkakataon, ako nga, natatakot din sa ganun. Yung mga bata, pag sinunod ka, yun ang kahulugan ng pagiging ako. Sa isang salita po, ano po ang pagtuturo? Pananagutan. At pag-aaral siyempre ng sarili, dahil hindi ko naman ito magagawa kung hindi ko talaga lubos ang iniaalay ang sarili ko sa mga nag-aaral. Ang pagtuturo, in one word, talaga, kung talaga tawag ng Panginoon yun eh. Lahat tayo may bukasyon, ano ha? Kailangan siya sa atin ng bawat isa kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa kanila. Doon ka pinaka magiging panatag at masaya.